Arakay Nasalia, isang babaero, lampa at makasirilis si Briggs, kaya nang ipatapon siya sa riding club upang tulungan ito sa Lakeside Cafe and Restaurant kung saan kasosyo nito ang kapatid niya, parang nagdeklara na rin sila ng World War III sa isa't isa. She hated him while he loves to tease her at mukhang alam nito ang paraan para panginigin ang mga tuhod niya at pabilisin ang tibok ng puso niya. She shouldn't underestimate him. He was a very dangerous enemy. Iginala ni Nasalia ang paningin sa malawak na lupain ng Hacienda de Saavedra habang nakasakay siya sa paborito niyang kabayong si Ermengarde. Daan-daang ektaryang lupain na natataniman ng mga pinya na nagsisimula ng mamunga. Ilang buwan pa ay aanihin na yun para i-export. Isa sila sa mga independent growers ng pinya na ibinibenta sa mga kumpanyang namumuhunan. Subalit hindi lang iyon ang makikita sa mahigit 1,000 ektaryang hacienda. May fruit orchard din sila na pawang export quality at may cattle business din sila. Para sa kanya, ang natatanaw niya ay ang lupaing nasasakop ng kanyang kaharian. Ang ganda talaga rito. Sabi niya kay Ermengarde na hinaplos ang leeg nito. Kaya gusto ko dito lang ako. Dahil di ko ito ipagpapalit sa ibang lugar sa mundo. Isang paraiso ang tingin niya sa bahaging iyon ng Bukidnon. Dahil nasa isang talampas ng lalawigan ay malamig ang klima. Hindi rin madalas dinadalaw ng bagyo ang Bukidnon. Kaya perpekto yun sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Kaya naman ang naturang lugar, ang agricultural capital ng Mindanao. Iyon din ang kanyang lupang sinilangan at ang tahanan ng kanyang lahi. Malanghap lang niyang sariwang hangin ay masaya at kontento na siya. Maya-maya ay lumapit sa kanyang katiwala ng hacienda na si Mang Homer. Senyorita, dumating na po si Senyorito Jeffrey. Ang kuya Jeffrey niya ay ang kanyang nag-iisang kapatid. Dumating na uli ito mula sa pag-aaral sa Maynila. Matagal nang gustong makawala nito sa buhay sa hacienda. Mas gusto nitong mag-aral sa siyudad habang siya naman ay piniling mag-aral sa Central Mindanao State University para hindi mapalayo sa kanyang ama. Umuwi lamang ang kapatid niya para sa Mulan Festival. Iyon ang isa sa mga pinaka-unique na festival sa bansa kung saan ay ipapakita ng mga taga-Bukidnon ang sariling kultura at paniniwala. May kasama ba siyang babae? Tanong niya. Wala po ma'am, iyong kaibigan lang po niyang lalaki ang kasama niya. Balita nito, hinihintay na po nila kay Sevilla. Hindi mawala ang ngiti niya nang malamang walang kasamang babae ang kuya Jeffrey niya. Hindi nawawala ng nobyo sa Maynila ang kapatid niya. Basta huwag lang nitong itatapak sa hacienda ang mga babae nito. Possessive siya sa mga lalaki sa pamilya niya dahil nag-iisang babae lang siya. Namatay ang kanyang ina nung 10 taong gulang siya nang mag-crash ang eroplanong sinasakay nito papunta sa Maynila. Simula noon binakura na niya ang kuya at ama niya. Hindi na nakapag-asawa ang kanyang ama dahil binantaan niya na sa pamilya ng kanyang ina sa Amerika siya titira. Ang kuya Jeffrey naman niya ay hindi magpagnobya noong nasa Bukidnon pa dahil sinusungitan niya. Pwedeng magnobya ito basta huwag lang patutungtungin sa teritoryo niya. Pinatakbo niya si Ermengarde papunta sa Villa del Saavedra. Iniwan niya yan sa stable at tumuloy na sa villa. Nasaan po si Kuya Jack? Tanong niya sa isa sa mga kawaksing na abutan niya naglilinis ng lanay. Nasa greenhouse po kasamang kaibigan niya. Paborito nilang lugar sa villa ang greenhouse dahil sa namayapa nilang ina ang mismong nag-aalaga ng mga halaman doon nung nabubuhay pa ito. Marami silang ala-ala roon ng kanyang ina, kaya pagdating sa villa ay doon ito tumutuloy. Nang papalapit siya sa greenhouse ay narinig niyang hagik-hika ng mga babae. Ang mga pinsan siguro niyang babae na nagbakasyon sa kanilang kasama ng kuya niya. Tumayo rin ang mga pinsan niya mula sa Davao para manood ng Kaamulan Festival. Ano kayang pinag-uusapan ng mga ito at parang kinikilig? Ardy, ako ba ang i-date mo sa Kaamulan? Tanong ng pinsan niyang si Odessa. Ako ang tour guide mo. Wala naman iyang alam dito. Paano ka niya itutur? Kontra ng mas matanda niyang pinsan na si Bambina. Saka di hamak na mas maganda naman ako kaysa kanya. Ako ang nanalong Miss Davao last year. Mas bagay tayong dalawa. Pagdating niya ay nakita niyang pinagigitnaan ng mga pinsan niyang isang gwapong lalaki habang nakaupo sa bench. Saglit na pinag-aralan niya ang itsura nito. Kahit nakaupo ito ay nahinuha niyang matangkad ito. Hindi nalalayo ang edad nito sa kapatid niya. He must be in his early 20s. Parang pinaghalong gatas at kape ang kulay nito. Maganda ang mga mata nito na parang nangungusak. Matangos ang aristokratong ilong nito at maganda ang ngiti. Kumunot ang noon niya ng tila halos himatay na ang mga pinsan niya sa isang ngiti at tingin lamang nito. Umalukip-kip siya. Masyadong gwapo ito. Di hamak na mas gwapo pa ito kaysa kapatid niya. At hindi niya gusto yun. Hindi siya natutuwa na ginawa nitong parke ang sagradong greenhouse
ng kanyang ina at doon pa nakikipag-flirt sa mga pinsan niya. Sino ka? Tanong ginagawa mo rito? Napalingon ng tatlo sa kanya nang dumagundong ang boses niya sa buong greenhouse. She always had that effect on people. Kahit sino ay napapatingin sa kanya kapag nagtaas na siya ng boses dahil sa asyenda na yun ay siya ang batas. That's not the proper way to greet a guest. Nasalya. Anang Kuya Jeffrey niya na nasa likuran niya. Kasunod nito ang dalawang kasawaksi na may dalawang merienda. Guest, wala siyang pakialam kung ang kaharap niya ay ang mga tanang Harry. Kung hindi tama ang ginagawa nito sa teritoryo niya, siya pa rin ang masusunod. Bisita mo siya. Nakataas ang isang kailay na tanong niya. Inakbayan siya ng kuya niya. Briggs, meet my little sister Nasalia di Saavedra. Sis, meet my best friend, Briggs Don Robles. Hindi ba ilang beses ko na rin siyang naikwento sa inyo ni Papa, kaya maging mabait ka sa kaibigan ko. May pakiusap sa malumanay na boses ng kapatid niya. Kahit gusto pa niyang sungit-sungitan si Briggs, ay inilahan niya ang kamay niya at ibinaba ang kanyang kilay. Minsan lang naman kasi makiusap ang kapatid niya sa kanya. Inabot ni Briggs ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Sa wakas ay nakilala ko na rin ang prinsesa ng mga di Saavedra. Saglit na natigilan siya dahil hindi niya inaasam. Nahalikan nito ang likod ng palad niya. Noon lang may tumatro sa kanya na parang babae, parang tunay na prinsesa. Ayaw pa man din niyang tinatawag siyang prinsesa. Sa mga fairytale kasi, kadalasan ay mahina ang mga prinsesa at walang silbi. Naghihintay lang na pagsilbihan at iligtas sa mga prinsipe at wala siya sa mga karakter na iyon. Hindi siya magiging prinsesa sa paningin ng kahit sinong lalaki. Hindi ako prinsesa. Kontray na. But you are a princess at maganda ka naman pala. Bahagyang tumaas ang isang kilay niya. Naman pala, parang napipilitan ka lang na sabihin akong maganda. You don't have to say it just to be polite. Kung hindi ka nagaganda sa akin, huwag mo na lang akong sabihan na maganda para pampalubag loob lang. Aminado naman siya na hindi siya karaniwang babae katulad ng ibang kabataang babae. Ang mga pinsan niya ay mahilig sa maarting damit na pambabae. Nakadress ang mga ito, naka-makeup, may kulay ang stylish na buhok at namumutok na ang mga ugat sa binti dahil sa sandals at sapatos na matataas ang takong. Wala siyang hilig sa damit pambabae dahil katulong siya sa pagsusupervise ng trabaho sa asyenda. Kadalasan ay nakapolo at pantalon siya. Hindi siya nagme-makeup dahil hindi yun kailangan sa bukod. Ang katwiran niya hindi naman niya kailangang magpaganda dahil magtatrabaho lang naman siya. Wala siyang kailangang pagpagandahan. Tama na sa kanyang ayos niya. I am sorry I didn't mean to offend you. Nakita niyang pagkabigla sa mukha ni Briggs. Noon lang ba may kumontra sa obvious na pambobola nito? Kumapit ang pinsan niyang si Bambina sa bewang ni Briggs. Huwag mo nang sungitan si Briggs. Baka umuwi si bigla sa Manila. Wala na akong makakadate kapag nanood ako ng rodeo. Habang si Odessa naman ay yumakap sa kabilang braso ng lalaki. Isasama pa niya ako sa dance clinic. Nasalya, sino ang kadate mo? Tanong ni Briggs. Di ako mahilig makipag-date. Mas gusto kong mag-isa. Sagot niya. Umalik siya sa pisngi ni Jerry. Aalis muna ako, kuya. Saan ka pupunta? Di ka ba kakain? Magmerienda na kayo, busog pa ako. Mag-enjoy na kayo rito ni Briggs. Mamamasyal lang sila ni Ermengarde sa pastulan ng baka. Mas gusto niyang makasama ang kabayo niya kaysa tumagal sa lugar na yun kasama si Briggs. Hindi talaga niya gusto ito at hindi niya ugaling makipagplastikan. Mabuti pang lumayo na lang muna siya. Nasalya, wait. Nang lumingon siya ay nakita niyang humahabol si Briggs sa kanya. Bakit? Tanong niyang tumigil sa paglalakad. Look, I just want to correct your misconception that you are not beautiful in my eyes. You are beautiful. You have a very exotic beauty. Just like this flower. Iniabot nito sa kanya ang isang maganda at kakaibang species ng orchids. Will you be my date for the festival? Kumunot ang nori niya. Iyon ang unang beses na may lalakang pumuri sa kanya gamit ang mabubulaklak ng mga salita. Yes, the flower is beautiful and rare indeed. Matalim ang mga mata niya nang mag-angat siya ng tingin dito. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong pitasin ang bulaklak sa greenhouse ng mama ko? Pasik na sabi niya. Napaatras si Briggs sa sobrang pagkabigla. Lumabas mula sa greenhouse ang Kuya Jeffrey niya. Bakit? Ano namang problema? Nagalit siya dahil sa orchids. Sagot ni Briggs. Kuya, alam mo namang madalang iyang mamulaklak. Maswerte nang mamulaklak sa isang taon. Di ko nga pinaipitas yun dahil baka lalong magtampo at mamatay. Pinitas lang niya. Sumbong niya rito. Tinapik siya ng kuya niya sa balikat. Orchids lang naman yan. Paborito iyon ni mama. Tumalikod na siya at tumakbo palayo bago mapakita ng mga itong pangilid ng luha sa kanyang mga mata. Kasalanan ni Briggs kapag namatay ang orchids ang kanyang ina. Natitiyak ni na hindi sila magkakasundong dalawa. Abalang-abala si Nasalya para sa paghahanda sa panlisig, isang ritual mula sa isa sa mga tribo sa Bukidnon.
Ang mismong punong pari sa tribo ng Talaandig ang tinawagan niya para magsagawa ng naturang mahalagang ritual. Nasa hardin sila ng Villa de Saavedra. Nagsisimula na ang mga ito ng magkatay ng manok nang dumating si Briggs at ang kapatid niya mula sa pamamasyal sa hacienda. Aba, mukhang welcome ka ng kapatid ko. Briggs, sabi ng kuya niya nang makita ang paghanda sa ritual. Talagang nagpatawag pa siya ng punong pari para lang mag-ritual para sa iyo. Nalaki ang mga mata ni Briggs sa sobrang pagkamangha. Nakasuot pa ng tradisyonal na kasuotan ng mga Talaandig. Wow, you will do that for me? Of course, nakangiting sabi niya. Espesyal kang bisita rito. Anong klaseng ritual yan? Tanong ni Briggs. Nagsisimula ng katayin ng 2 manok bilang alay. Mag-aalay rin ng pananghalian at panalangin sa kinikilalang Diyos ng tribo at saka sisimula ng sayo. Panlisig, ginagawa yan para magtaboy ng masamang espiritu. Wika niya. Tinapik ng kuya niya sa balikat si Briggs para siguro sa protection mo iyan. Effective ang mga ritual nila na pantaboy sa masamang espiritu. Thank you, tuwang-tuwang sabi ni Briggs. Lalo sigurong lulutang ang kakisigan ko kapag protektado ako mula sa masasamang elemento. Ang totoo, ang ritual ay para sa hacienda at sa lahat ng mga tao rito. Para protektahan kami sa masamang espiritu na tulad mo, pagtatama niya. Tila naumid ang dila ng dalawa. Namutla rin si Briggs, makasang lungkot sa mga mata nito. Sorry, mukhang ayaw mo nga yata sa akin. Dahil ba sa pagpitas ko sa bulaklak ng mama mo, I will replace it with a new one. Hindi mo na yun mapapalitan. Ibang halaman na yun. Paborito ni mama ang orchids na yun at inaalagaan niya. Paglilinaw niya rito. Gusto ko lang naman napasayahin ka, sabi nito. Kasi hindi ako naging masaya. Ang akala yata nito ay epekto ang pangbubola nito. Pagdating sa kanya ay palpaklak ang gagawin nito. Nanatiling nakangiti itong lumungkot ang mga mata. Sorry for the trouble, Nasalia. Ayoko lang na may babaeng iniisip na ipinararamdam kung di sila maganda. Every woman is unique in her own right. At sa bulaklak ng mama mo, hindi ko alam kung paano makakabawi. Salamat nga pala. Talagang nag-abala ka pa para lang ipakita sa akin ang kultura dito sa lugar ninyo. Tumawa ang kapatid niya. Come on man, huwag mong sabihin na masyadong nagpapa-apekto rito kay Nasalia. She doesn't hate you. No woman can. I know, ang panting sabi ni Briggs. Nawala ang lungkot sa mga mata nito. Hindi mawala ang inis niya hanggang matapos ang ritual. Hindi niya maitataboy si Briggs. Kung may ritual lang sana na makakapagtaboy sa kayabangan ng isang tao, yun ang ipapagawa niya para kay Briggs. Maaaring mas malaki pa ang ego nito sa malawak nilang hacienda. Wala raw babaeng pwedeng magalit dito. Dapat tanggapin nito ang realidad na hindi lahat ng babae patay na patay rito. Bakit mo yun ginawa kay Briggs? Tanong ng kuya niya sa kanya nang puntahan siya nito sa greenhouse habang nagmumukmuk siya at nakaupo sa bench. It is your fault. Di ko alam kung bakit nagdala ka ng bagyo rito sa Bukidnon galing sa Manila. Tumawa niya. That's Brick. Confident lang siya. Akala ko dati confident na ako. Pero nang makilala ko siya, nalaman ko na pwede ko pang i-improve ang sarili ko. Bad influence siya. Yumabang ka na dahil sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Briggs is really nice, lalo na sa mga babae. Kung pintas man niya ang bulaklak kahapon, di niya gustong pasamayin ang loob mo. Maganda naman ang harang-hari niya sa iyo. Naipadyak niya ang kanyang paa. Basta ayoko sa kanya. The more you hate, the more you love. Iningusan niya ito. Kalokohan niya. Di ko mamahalin ng lalaking tulad ni Briggs na yun. Then be a little nice to him. Itinuro sa atin ni Mama na dapat ay maganda ang pagtanggap sa mga bisita kahit anong klaseng tao pa sila. Bumuntong hininga siya. Kapag nabangit na ang kanilang ina, nagbabago na ang ihip ng hangin sa kanya. Okay, I will be a little nicer to him. Basta wag lang siyang gagawa ng kapalpakan. Pagugulungin ko siya sa taniman ng pinya.